Suspendido ang klase dito sa Numancia Integrated School. Isa kasi sa kanilang estudyante ang binaril sa loob mismo ng paaralan na ito kahapon ng umaga. Ang suspect, estudyante rin na nag-aaral dito. Ano ang investigasyon ng mga kapulisan sa nangyaring insidente? Agad na napasugod sa Numancia Integrated School ang mga magulang ng mga estudyante para sunduin ang kanilang mga anak kahapon. Ito ay matapos na maibalita na may estudyante raw na binaril sa loob mismo ng bisinidad ng nasabing paaralan. Naganap ang pagbaril pasado alas 9 ng umaga. Ayon sa tricycle driver na ito, habang nakapila sa kanilang paradahan malapit sa school ay nakarinig umano sila ng isang putok. Makalipas raw ang ilang sandali, lumabas mula sa school ang biktima at ang mga umalalay dito. Kaya agad raw na humingi sila ng tulong sa mga taga MDRRMO. Sabi ko, sumigaw ako doon. Sabi ko may pinutukan dito. Eh, yung isang driver tumakbo naman doon. Diyan lang naman yung MDRRMO sa unahan. Saka tumawid pa sila hanggang doon sa munisipyo. Saka doon na sila sinalubong ng MDRRMO. Pinasakay na, tapos yun, dinala na doon sa Kalibo. Sa pahayag ng officer in charge ng DepEd Aklan, napag-alaman na parehong estudyante ng Numancia Integrated School ang biktima at ang suspect. May natabo ko na iyang shooting incident. So nag-agbot ako iyan together with our education program specialist, Sir Haji. Baro biktima gali ay isa man kay estudyante nga sa house. Edad nanda sir, pwede natin nasayuran. Mas under 8, so ibaro mga sawagro. Sa bato ko nung ito ay 19 years old. Sa investigasyon naman ng kapulisan, kinilala ang biktima sa pangalang Mark Lawrence de la Cruz, 19 anyos at residente ng Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. Ang nakabaril, isang 16 anyos na residente ng Kugon, Leso, Aklan. Ayon kay Police Lieutenant Risa Padilla, Deputy Chief of Police ng Numancia Police Station, lumalabas sa kanilang investigasyon na away grupo ang pinagmulan ng insidente. Kung siin hay ro mga inunga nga rahay may grupo sa pihak sa victim nato, may grupo man ito sa pihak sa aton nga mga CICL. Bago ang pagbaril noong September 30 taong kasalukuyan, nagtungo umano sa bayan ang biktimang si Mark Lawrence para magparehistro sa nalalapit na eleksyon. Nang makita umano ito ng kabilang grupo, ay sinuntok ito. Ugin tunaan gali ko anda nga pagginamo hay kahapon ko no pitsa September 30, 2024. Hayro aton nga biktima hay nag-agto iya sa Banwa Numancia para kunta magparehistro sa aton yun doon pangalupon nga eleksyon, no? Hay hakita imawra raya nga sa pihak nga grupo ginbayo. Kinabukasan, nagkasalubong umano sa loob ng paaralan ang magkabilang grupo at doon na nangyari ang mainit na konfrontasyon na nagresulta sa rambol. Nagtabo sanda ito sa sudit anda nga eskwelahan, nagkonfrontasyon. Pagkatapos konfrontasyon, daya nga biktima hay binayunan na rusang bato nga kaunga man. Pagbayo, ru kaibahan unga man nga to bumagos. Kana no? Bumagos man di ka to sa hauna nga nagbayo. Hasawon ko ulihin nagrambulan yung sanda. Kanya-kanya gun nga bayo kung sino lang ro hidakpan hay basta kaibahan sa atong grupo hay ginbayo. Dito mismo sa lugar na ito nangyari ang insidente. Habang nagpapatuloy raw ang rambulan ay nakita ng isa sa mga saksi na hinugot ng 16 anyos na estudyante ang sumpak mula sa kanyang bag at agad nga na pinaputukan itong biktima. Now, ro sambaton naton karang CICL hay may anat agali irang inatawag naton nga sumpak, no? Pero suno sa nakakita sa aton nga witness hay ginggabot na kuno halin sa anang sling bag agin pagupok rikato sa aton nga biktima nga naigo nga niira sa anang kilid nga bahagi ko anang gawas.
No? Ngunit nang tanungin raw ng kapulisan ang nakabaril ay sinabi nito na hindi raw sa kanya ang nasabing sumpak kundi inagaw lamang sa kabilang grupo. Pero according sa aton nga nga CICL, hay ginagaw na malang kunuro sumpak saan naman nga kontra. Pero magsasagawa pa raw sila ng malalimang investigasyon para malaman kung sino ba talaga ang nagsasabi sa kanila ng totoo. Kontra, no? Nga ni hay ginapadayon man naton din investigasyon party sa royon nga ron. No, hindi pagid kita makahambal kung sino kandaro gasugid it matuod, no? Magdepende lang kita kara sa amon pagid nga pagakandakon nga madagong pagid nga investigasyon kumbaga siin gid naghalin rato nga tong sumpak nga ginaaligar. Samantala sa panayam ng mga media sa head teacher ng Numancia Integrated School, nakaka-assign lamang nitong Setyembre 5 taong kasalukuyan, sa kanyang unang paglipat raw sa nasabing school ay may nakumpiska na raw agad itong kontrabando sa ilang mga estudyante. Pero pag September 5 siran may material tingos may mga mauron. Ako na talaga yan. Gagsanay ito mga estudyante ka na. Minabulay ako ng mga doon ng hikpan. Armas. Ay, may talaga ron. Ang grabe ta. First din ako may nabuhol talaga. May internship din lagi. Oo. Mag-delivery po siya? Isa katukot atong nadakop lagi. Moto lagi man ako na nambaban nga nadakpan man lagi. Ay, kaya pala. First din ako na ito yung Ang aware ka tayo sir, may mauron lagi. Meron lagi. Doon nga ako kada adlaw galibot ako sa kwarto. Agakandak mga inspeksyon. Gumaling ay doon gid. Mostly karon doon may mga record pati sa police may mga record lagi ron. Tag na intercept na to sa kina. Imo man unang gulo. Abo record nila. Anong armas na buo ka na sir pag ikaw pagbuo mo ka na? Ang primero biyahe ang beef bla sigarilyo sa klase ay hindi bawal talaga ron. Bawal pa ron eh. Bisan beef taron ay bawal. So daya as of now no ako lang nga i-consider nga still going on ang meeting at mga grievance man sa school. So doon lang atong buon it ng information sa kabilugan no. Ako man lang doon ay para masayran ninyo nga ang eskwela na ubra git bagay na nga para maayos. Ako mismo man lagi ay inubra man ako doon kasi that's why nga nagarom to room ako suwod inspection. Ag simple mga aritos, mga singsing ko mga singsing nga bawal. So do yun at least na siguro daya basing man doon nga natabo daya para masayran gitanan. May nagalaglagan sanda. Kimo sir ano rin imong pwede first action sa mga kakaroon sa start of intervention? Ato nga intervention ko na simple ang among may warning tapos ang parents patawag and then kung abong record maybe that ang plano recommend for pwede. Samantala sa follow-up investigation ng kapulisan, dinala nila sa loob ng paaralan ang nakabaril na estudyante para ituro kung saan ito itinapon ang sumpak na ginamit. Pero bigo ang mga kapulisan na ma-recover ito. Pagkandak namin pina it follow-up investigation ito no sa area it incidente hay kutsilyo ro habuo nga tong stainless no nga ginhaboy ginbilin igto pero ro ginaalgar nga sumpak nga ginahambay it mga witness hay uwaot anamon na buo. Wa siguro hay nangagahambay ro nga ginhaboy na kuno ri katong lugar. Oo pero hay pag agtuig tay uwaot ta. Hindi na pagturo mo sa Amerikana kung siin Sa mga Sa latest update po ay naoperahan na raw ang biktima pero kasalukuyan pang inoobserbahan sa intensive care unit ng Provincial Hospital. Pero aton mat-anang biktima hay kakatapos ang anang operasyon kay inangara ag nang sa sud pa imot ICU makaron nga oras. At dahil sa 16 anyos ang nakabaril, ang tanong ng karamihan, masasampahan ba ito ng kaso? Tugon ni Police Lieutenant Padilla, nakadepende umano sa evaluation ng DSWD kung dapat nasampahan ng kaso ang nakabaril sa biktima. Hay makaron presente ro mga inunga nga rahay iya sa amon nga opisina no gin nakandakanda sanda makaron ng discernment ko aton nga DSWD nga halin sa provincial office no nga pag-i-file nga kiha hay ga depende pa kami kung ano maging resulta it ana nga ginakandak nga discernment it ng DSWD no kato man kami gihapon ma-reply kung baga i-file na mundo kiha or hindi.